Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Martes ay makikita sa pahayag 20. Yan. Narito, ako ay nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag marinig ng sinuman ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya. Ako ay maghahapunang kasama niya at siya ay kakaing kasama ko. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa isang magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa iyong pag-iingat mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, patuloy ka naming sinasamba, pinupurihan, dahil ikaw ang Diyos na siyang nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon Diyos, patuloy naming inaalala ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Abutin mo po sila, O Diyos, pagalingin mo sila, O Diyos, at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Dalangin ko, O Diyos, ang mga kaibigan naming mga magsasaka. Patuloy mong ingatan sila, O Diyos, sa kanilang pagsaka. Dahil sa sobrang init, Panginoon, ang mga pananim ay nawalan ng tubig. Panginoon, ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng patubig, Panginoon, upang ang mga tanim ay mabuhay at sumagana ang mga bunga, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang mga mangingisda. Patuloy kong itinataas sa inyo na sila po ingatan mo sa laot ng karagatan. Panginoong Diyos, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Ingatan mo po sila, O Diyos, sa kanilang paghahanap buhay at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa kanilang mga puso, lalong-lalo, Panginoon, sa lugar na hindi po mga Kristiyano, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan upang ikaw, O Diyos, ay tanggapin nila. At maging mabait sila sa kanilang mga employee, Panginoon. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Sa pamagitan ni Apostol Juan sa pahayag 2:3 ay sumulat si Jesus sa 7 iglesia na nasa Asia Minor. Ang laman ng sulat ay pagtuturo, pagsaway at pagpapalakas ng loob sa bawat kongregasyon. Subalit, sa huli at malahiningang iglesia ng Laodicea, ay sinabi ni Jesus ang mahalagang pagsamong ito. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain magkasama nila ako. Kadalasan ay maririnig o mababasa natin na ang ideyang si Jesus ay nakatayo sa labas ng pintuan at kumakatok ay tumutukoy sa pag-alok ng kaligtasan sa isang individual, mga kaibigan. Kumakatok ang Diyos sa iyong puso, kaibigan. Kailangan mo lang siyang papasukin. Kung bubuksan mo ang pintuan ng iyong puso at iyong papasukin si Jesus,
magiging maayos ang iyong buhay. Ngunit batay sa konteksto ng pahayag 3:20, hindi naman ipinapakita sa mga talata na si Jesus ay nakikiusap sa isang tao upang maligtas, kundi ito ay tumutukoy sa kanyang pagnanais na siya ay tanggapin ng iglesia ng Laodicea. Nakapabahalang isipin na si Jesus ay nakatayo sa labas na iglesia at kumakatok. Ngunit iyon ang kanyang katayuan, sapagkat isinara ng iglesia ng Laodicea ang kanilang pintuan sa ulo nito. Naging palalo sila sa kanilang karangyaan. At si Jesus ay kinalimutan nila sa labas. Sila ay naging dayuhan sa puso ng buong kongregasyon. Karamihan sa 7 sulat ay naglalaman ng pagpuri, sumbong o puna at utos o pagtatalaga mula kay Jesus. Ngunit kagaya ng kanilang kapatid na iglesias ng Sardis na patay din sa espiritu, ang iglesia ng Laodicea ay hindi katanggap-tanggap kay Jesus sapagkat sila ay umaasa sa kanilang sarili, sa sariling katuwiran at huwag ang kanilang espiritual na panlalamig. Subalit, ang higit na malala ay hindi nila batid ang kahabag-habag nilang kalagayan. Kaya si Jesus ay nagbigay ng masakit na puna sa kanila. Nalalaman ko na ang mga ginawa mo, alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil na ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. No? Isusuka kita. Sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kabag-habag, mahirap, bulag, at hubad. Ayon sa pahayag 3:15-17. Dahil sa kanilang pagiging palalo, mga kaibigan, pagiging kontento sa sarili, at pagiging patay sa kalagayang espiritual, ang iglesia ng Laodicea ay walang silbi sa kaharian ng Diyos. Kaya't sa pamagitan ng patalinghagang salita ay hinihikayat sila ni Jesus na ang kanilang huwad na katuwiran ay palitan na ng tunay na katuwiran. Ayon sa pahayag 3:18. Inaanyayahan niya ang iglesia na maging masigasig at magsisi. Sa talatang 19, ang pagsamo ni Jesus ay taos-puso at mahalaga. Makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at kumakatok. Kaibigan, nakatayo si Jesus sa harapan mo ngayon. Kumakatok siya, mga kaibigan, upang siya'y pumasok sa iyong puso. Papasukin mo siya. Buksan mo ang puso mo, kaibigan, upang siya ay makapasok. Kung diringgin ng sinuman ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya kasalo ko. Personal din na ang panawagan ito ng Panginoon sapagkat siya'y nangungusap gamit ang pang-isahang salita tulad ng sinuman sa kanya. Nangangahulugang ito na inanyayahan niya ang bawat isa sa atin, no? Ang bawat isa sa atin upang ating maranasan ang malalim at matalik na
pakikipag-ugnayan kay Jesus. Gayunman, kahit nais niya para sa kabuuan ng iglesia, nabuksan ang kanilang pintuan para sa Kanya, ito ay paanyaya pa rin sa bawat isa sa atin na tayo ay magpapasya. Alam ni Jesus na hindi lahat ay tutugon sa Kanyang paanyaya na buksan ang pintuan ng kanilang puso para sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Dahil mas pipiliin ng marami, katulad ng mga taga-Laodicea, na tanggihan ang Kanyang panawagan. Dahil sa malahininga at matigas na puso ay nanatili silang bulag sa katotohanan na ang pinili at nais nila ay huwad na katuwiran. Kaya dahil dyan, ay ganito ang sasabihin ni Jesus. Ayon sa Mateo 7:23, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Nakakalungkot iyon sapagkat hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Noong panahon ng Kanyang ministeryo dito sa daigdig, ay matyagang ipinakita ni Jesus na ang pagiging matuwid ay makakamtan natin sa pamagitan lamang ng kaloob ng pananampalataya. Ang pagkakaroon lamang ng katuwiran ni Kristo dahil sa kagandahang loob at sa pamagitan ng pananampalatayang ang tanging daan upang makapasok sa kaharian ng langit. Nang sabihin ni Jesus na ako ay nakatayo sa labas ng pintuan at kumakatok, inaanyayahan niya ang bawat miyembro ng iglesia sa Laodicea na tingnan at pag-ukulan ng pansin ang kanilang kalunos-lunos na kalagayan espiritual at tanggapin ang tunay at wagas na regalo ng kaligtasan. Tulad ni Apostol Pablo, kinakailangan mapagtanto ng iglesia ng Laodicea ang kanilang pangangailangan ng lubos na pagtitiwala kay Kristo. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kung walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamagitan kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya sa sinumang magbubukas ng pintuan ng kanyang puso kay Jesus, siya ay nangangako sa kanila na matalik na pakikipag-ugnayan na inilalarawan ng masayang pagsasalo sa hapag-kainan. Kaugnay pa nito ay may nakalaan siyang dakilang gantimpala. Ano yung mga gantimpala na ito? Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Di ba? Napakaganda. Napakasarap. Kapag tayo'y magpatuloy, buksan ang pintuan ng ating puso at tanggapin si Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Ano ang pangako ng Panginoon? Ha? Katabi niya sa kanyang trono. Doon sa langit. Ha? Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Ayon sa Pahayag 3:21. Ang mga pangungusap na ito ay pangako ni Kristo sa iglesia ng Laodicea. Hindi lang sa Laodicea, mga kaibigan, tayo din bilang mga individual. Yun din ang pangako ni Kristo na
kapag tayo ay bubuksan natin ang ating puso at tanggapin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, kasama natin ang Diyos. Katabi natin na makaupo sa trono ng Hari ang Panginoon doon sa langit. At kahit hanggang ngayon, si Jesus ay patuloy na nagsasabi na, nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Sa mga iglesyang puno ng mga naturingang Kristiyano, siya ay nagpapaabot ng marubdob na paanyaya, ng lubos na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang may hawak ng susi ng kaharian ng langit ay nanawagan sa atin upang pakinggan ang Kanyang tinig at buksan ang pintuan upang siya ay makapasok at maibahagi ang Kanyang matalik na pakikipag-isa sa atin. At sa mga tutugon ay tinitiyak din ni Jesucristo ang bukas na pinto ng buhay na walang hanggan at ang gantimpala ng pamamahala sa langit na kasama niya. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, Panginoon, na ang aming mga puso ay bukas upang ikaw, Diyos, ang makapasok at ikaw, Diyos, ang maghari sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, hindi po namin ito sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Panginoon, pagpalain mo po ang mga nakikinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Ingatan mo sila at paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen at amen.